Hello everyone, I'm Prince Jade Jimena and I will continue the report about literature in India. Ang Indian literature ay tumutukoy sa mga aktang pampanitikan na nagmula sa Indian subcontinent. Ibig sabihin, ito ay mga kwento, tula, nobela at iba pang uri ng sulatin na ginawa ng mga tao mula sa rehiyong iyon. Isinusulat ang mga akdang ito sa iba't ibang lokal o vernacular languages. Ang vernacular languages ay mga sariling wika ng mga tao sa isang lugar, hindi lang isang opisyal na wika. Halimbawa ng mga wikang ginagamit sa Indian literature ay Sanskrit, Hindi, Tamil, Urdu, Bengali at marami pang iba tulad ng Gujarati, Punjabi, Telugu at Malayalam. Bukod sa mga lokal na wika, may mga akda rin na isinusulat sa English, lalo na noong panahon na may impluwensya ang mga British sa India. Kapag sinabing Indian literature, kasama dito ang lahat ng panitikang ginawa sa rehiyon ng India mula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Kahit bago pa maging opisyal na bansa ang India noong 1947 at pati na rin pagkatapos nito. Ang pinakaunang literature sa India ay ang mga sagradong aklat ng Hinduism na tinatawag na Vedas, na isinulat sa Sanskrit. Kalaunan, dinagdagan dito ng mga akdang nagpapaliwanag sa mga aral nito tulad ng Brahmanas at Upanishads. Dahil ang Sanskrit ay konektado sa Hindu religion, ang Buddhism at Jainism ay gumagamit ng ibang wika tulad ng Pali at Ardmaghadi para sa kanilang panitikan. Mula sa mga wikang ito, umusbong ang maraming modern languages na ginagamit ngayon sa Northern India. Ang panitikan sa iba't ibang wika ng India ay malaking impluwensya ng sinaunang kwento at relihiyosong aklat tulad ng Mahabharata, Ramayana at iba pang Puranas. Ang makdang ito ang naging pundasyon o base ng maraming kwento at panitikan sa India. Noong 19th century, dahil sa impluwensya ng British, nagbago ang Indian literature. Naimpluwensya nito ng Western style at nagsimulang gamitin ng mas madalas ang prose sa mga lokal na wika, kaya mas maraming tao nakakaintindi at nakakabasa ng mga akda. Ngayon naman, dahil alam nyo na ang Indian literature o ang history ng Indian literature, ay magpo-proceed na tayo sa Indian writers o yung mga manunulat sa India. Una ay si Chetan Bhagat. Isa siyang kilalang Indian writer na nagsusulat ng mga nobela sa English. Ayon sa The New York Times noong 2008, siya ang isa sa pinakamabentang English language novelist sa kasaysayan ng India. So siya ay nagsusulat ng mga modern at madaling basahing nobela tungkol sa buhay ng kabataang Indians. Lalo na ang mga nakatira sa lungsod, so marami sa kanyang mga libro ay naging very popular at naging movies din. So ilan sa mga kanyang sikat na akda ay 5 Point Someone, 2 States, Half Girlfriend at 1 Indian Girl. Sumunod naman ay si Amrita Pritam. Isa siyang kilalang makata at nobelista mula sa India. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang magsulat ng tula at mga akdang pampanitikan. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit siya naging manunulat sa kalaunan. So isa siyang matapang na Indian writer na nagsulat tungkol sa hirap at diskriminasyon na nararanasan ng mga babae noong panahon ng partition ng India. So isa sa pinakasikat niyang akda ay ang Pinjar na naging popular na pelikula rin sa Bollywood. Ang nobelang ito ay nagpapakita ng hirap, kawalan ng kalayaan at diskriminasyon na nararanasan ng mga babae noong panahong iyon. Sunod ay si Khuswant Singh. Isa siyang journalist, editor at novelist na ipinanganak sa Hadley noong panahon ng British India. So siya ay nag-aral sa St. Stephen College sa New Delhi at sa King's College London sa London. Noong una, naging lawyer muna siya. Pero kalaunan ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maging editor ng mga kilalang journals at magazine. So bilang isang manunulat, nakagawa siya maraming mahuhusay na nobela at aklat. Ilan sa mga kilalang gawa ay Train to Pakistan, Delhi a Novel, The Company of Women, Truth, Love, and a Little Malice, The Good, The Bad, and The Ridiculous. Ang pang-apat ay si Jhumpa Lahiri.
So siya ay isang successful Indian-American author na nagsusulat tungkol sa buhay ng mga immigrants at karanasan ng mga Indian sa ibang bansa. So nung umpisa, nahirapan siyang makalahat-hala dahil maraming publishers ang nag-reject sa kanyang mga gawa. Pero nakamit niyang pinakamalaking tagumpay sa aklat niya na The Interpreter of Maladies. Ito ay isang koleksyon ng kanyang mga short stories tungkol sa buhay ng mga immigrants sa post-partition India. Ang panglima ay si R.K. Narayan. Ipinanganak siya sa Chennai. Dahil sa trabaho ng kanyang ama, madalas silang lumipat kaya nagbago-bago rin ang kanyang mga paaralan. Bata pa lamang malaki ng kanyang interes sa pagbabasa at ang kanyang hilig sa pagbabasa ay naging regular na gawain. Pagkatapos niyang matapos ng pag-aaral, nagdesisyon siyang maging stay-at-home writer. Ibig sabihin, nakatuon siya sa pagsusulat sa bahay. Ang kanyang unang mga libro ay hindi agad naging popular. Ngunit nakilala siya nang lumabas ang kanyang ikatlong nobelang The Dark Room. Pagkatapos nito, nagsulat siya ng maraming nobela na na-publish at naging kilalang manunulat sa India sa kanyang panahon. Ang pang-anim ay si Rabindranath Tagore, isang kilalang poet at manunulat mula sa Bengal, India. Kahit na nag-aral siya ng batas or law, malaki ang kanyang interes sa panitikan ni Shakespeare. Kaya na-inspire siyang maging poet at author. Ang kanyang unang tulang mansay ay nailathala noong 1890. At mula noon ay nakilala siya ng gusto sa mga mambabasa sa Bengali. Ilan sa kanyang pinakamahalagang gawa ay ang Gitanjali, isang koleksyon ng tula na kilala sa buong mundo. Sunod ay ang Galpagucha, naglalaman ng 80 short stories. Next ay si Ruskin Band. Siya ay pinanganak sa Punjab, British India at nag-aral sa Shimla. Pagkatapos makapagtapos ng high school, lumipat siya sa UK para paunlarin ang kanyang pagsusulat. Nagsimula siya bilang freelance writer at kalaunan ay nagtrabaho bilang editor sa iba't ibang magazines. Hindi siya agad nakilala hanggang sa 1980 nang lumabas ang kanyang nobela na labis na hinangaan ng mga mambabasa. Ang pinakasikat niyang akda ay The Blue Umbrella, isang heartwarming na kwento na binasa at minahal sa buong mundo. Sumunod ay si Vikram Seth. Siya ay pinanganak sa Calcutta at nagtapos ng high school doon. Nag-aral siya ng philosophy, politics at economics sa Corpus Christi College at nagtapos ng BA degree noong 1975. Pagkatapos nito mula 1975 hanggang 1986, nagpatuloy siya sa kanyang PhD sa Stanford University sa California, USA. Si Vikram Seth ay kilala sa kanyang epic novel na Ball Boy, na isa sa mga pinakasikat at pinakamahalagang nobela sa modernong panitikang Indian. Next ay si Arundhati Roy. Isa siyang manunulat, essayist at political activist mula sa India. Pinasikat siya sa kanyang nobelang The Good of Small Things na nanalo sa Moon Booker Prize for Fiction noong 1997. Bukod dito, sumulat din siya na iba pang mga akdang pampanitikan sa naysay na tumatalakay sa social at political issues tulad ng The Algebra of Infinite Justice, Kashmir, The Case for Freedom, Capitalism, A Ghost Story. At ang panghuli ay si Sar Chandra Chattopadhyay. Siya ay pinanganak sa isang pamilyang mahirap dahil ang kanyang ama ay may irregular na trabaho. Ngunit ang kanyang ama ay isang dreamer at manunulat at ang inspirasyon at sigla nito ang nagtulak kay Sar na maging novelist. Nagsulat siya ng kanyang unang sikat na essays noong kanyang kabataan at kalaunan ay nag-ambag sa iba't ibang magazines paminsan-minsan. Bilang isang feminist, nakatuon siya sa pagsusulat tungkol sa kanilang or kakaibang pagtrato sa kababaihan at patriarchal na lipunan. Ilan sa kanyang pinasikat na akda ay Devdas, Pariniti, Birajbao at Palisamaj. Ang Indian literature ay rich at diverse, mula sa Sagradong Vedas at epiko hanggang sa modern novels at short stories. Maraming kilalang writers ang nag-ambag sa paglalarawan ng buhay, kultura, politika at social issues sa India. And that will be all. Thank you for listening. Kisses!